Okay, so magte-testing tayo ngayon itong tanggalin mo ito, baba mo. Magte-testing tayo ngayon ng residual chlorine analyzer. Ito ay ginagamit para malaman kung may lamang chlorine yung tubig. Usually ginagamit ito sa mga yung sewage treatment plant, yung sa effluent discharge nila kung mayroong tubig doon sa kung mayroong kasamang chlorine na doon sa ni-discharge nila. Kasi kailangan ng chlorine para mapatay yung bacteria doon sa mga tubig na inilalabas. Pag hindi mo nilagyan ng chlorine yan, may nakainom ng tubig, magkakaroon ng infection. So, kailangan lagyan ng chlorine para malason yung tubig para mamatay yung bacteria. So, yung chlorine, isa siyang gas na ginagamit para ma-disinfect yung mga water treatment system. So, itong testing natin ngayon ay chlorine analyzer. So ito ngayon ay ang reading niya 0.6 ng 0.6 milligrams per liter o 0.9. Ito ngayon ay hindi nakababad sa pakita mo yung chlorine yung sensor. Yung chlorine sensor natin hindi nakababad sa tubig. So sa hangin yung hangin na sinusukat niya. So ibig sabihin pag wala nakakonektang tubig na may chlorine, ang reading niya ay we can establish it. 1.4, usually ang mababa niyan is mga 0.5, 0.6, gano'n. So, dahil itubog na natin kanina sa tubig, may reading siya ng 2.4. So, ngayon, itutubog natin siya sa tubig na walang chlorine. Walang chlorine yan, di ba? Tubog mo sa tubig na walang chlorine, makita natin yung reading. So, ang reading niya ngayon ay 0.4. Okay, so 0.1. So, 0.1 milligrams per liter na tubig na walang chlorine. So, para ma-testing natin kung nakakabasa nga ng chlorine to, lalagyan natin ng chlorine yung tubig. So, ang gagamitin natin ay Sonrox. Ang Sonrox, pagkatamin mo, hindi kami sponsored ng Sonrox. Apa na? Ang Sonrox ay may chlorine. So, ginagamit siya para ma-disinfect yung mga damit. So, para matestin natin itong chlorine analyzer natin, lalagyan natin ng chlorine yung tubig. So, lagyan ng chlorine. So, pag nilagyan natin ng chlorine, haluin mo. Okay. So, pag nilagyan natin yung sensor doon sa tubig, mababasa niya na mayroong chlorine yung tubig. So, ang reading niya ngayon ay 10 to stabilize. Ang reading niya ngayon ay meron daw chlorine na 10 milligrams per liter. Okay, stabilize natin itong camera. Ayan. So, meron tayong 10 milligrams per liter. So, itong ganitong klaseng chlorine analyzer, pwede siyang lagyan ng set point na sabihin natin, ang threshold nyo is, sabihin natin, kailangan yung mga 20 milligrams per liter. Pag bumaba ng 20 milligrams per liter, tapos meron siya nakalagay na set point, pwede magkaroon siya ng alarm o pwede siya nakakonekta sa PLC na pag bumaba doon o tumaas doon sa set point na yon, magkakaroon ng action yung either yung controller natin o meron siya iti-trigger na alarm para ma-notify yung system natin na out of range na yung chlorine doon sa tubig natin. Okay, so thank you.